Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ko tayo ng ano rito. Non-nuisance candidate si Kabunyog. Toto Kausing. Ayon dito sa vlog ni Atty. Enzo. Galit na naman si Atty., no? At ito mga kadalahanan. Bakit siya dideklarang nuisance candidate, no? Pakinggan natin mga friends. Siguro napanood nyo ito, magbibigay lang tayo ng reaction dito. Sa mga dahilan nitong COMELEC Law Department daw pakinggan natin. Sino ba ang pwedeng mag-file ng petition? Ang pwedeng mag-file ng petition ay yung kalaban. Pwedeng mag-file. O kaya ang COMELEC mismo motu proprio. Ang ibig sabihin po ng the COMELEC may motu proprio, sila mismo sa COMELEC pwedeng mag-petition para i-declare na nuisance ang isang kandidato. So in this case, ang COMELEC motu proprio, ibig sabihin sila mismo. Sino sa COMELEC? Yung kanilang law department. Yung kanilang law department. So ang law department ng COMELEC ay nag-file ng petition motu proprio. Ibig sabihin sila mismo. Wala namang kalaban na kandidato si Engineer Toto Kausing na nag-file. Ang nag-file ay COMELEC mismo. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung COMELEC Law Department. Alam nyo po naman na sa amin sa Bunyog, dalawa ang kandidato namin na senador. Ang dalawang kandidato namin ng senador na nag-file ay itong si nanood naman siya. Sa kaliwa, si David De Angelo. Si David De Angelo ang aming kandidatong senador. Nag-file siya October 7. Si David De Angelo ay isang environmentalist, makakalikasan. Ang isa pang kandidato namin, ito ngang si Engineer Toto Kausing. Ayan, kaya dalawa sila. Ngayon, in-interview sila ng media nung panahong nag-file sila. Ayan. Yan yon. Yan silang dalawa. Naka-t-shirt pa sila ng Bunyog. Naka-t-shirt pa sila ng Bunyog. Ngayon, kanina, nalaman ko kay Engineer Toto Kausing na sa lista na nilabas ng COMELEC, wala ang pangalan niya. Ito yung lista kanina, wala ang pangalan ni Engineer Toto Kausing. 66 na lista ng mga kinukonsidera ng COMELEC na official candidates, pero partial pa lang naman yan at initial. Bakit partial at initial? Partial po yan at initial kasi 183 ang nag-file ng COC. 117 ang diniklara ng COMELEC na nuisance. 117, ganun karami. 66 ang tinira. Doon sa 66 na tinira, wala ang pangalan ni Engineer Toto Kausing. Pero yung isa naming kabunyog na kandidato, si David De Angelo, ay nandun. Yan mga kabunyog. So wala. Ngayon, nag-live kanina si Engineer Toto Kausing, binalita niya na nga yan. Wala siya sa listahan ng COMELEC. So wala siya. So, kaya nag-live siya kanina, pinaliwanag niya. Sabi ko kay Engineer Toto Kausing, pwede bang isend mo sa akin yung pinadala sa iyo ng COMELEC? Yung pinadala sa iyo ng COMELEC? Ito yung pinadala sa kanya ng COMELEC. Yan. Kita nyo? Republic of the Philippines Commission on Elections, Manila. En re motu proprio petition to declare Bertini Catalonia Kausing as a nuisance candidate. Yan So, in short, hindi pa naman final na deklarado na si Toto Kausing na nuisance candidate. Ilinaw ko yan Ilinaw ko. Hindi pa po siya deklaradong nuisance candidate. Wala pa po yan, hindi pa yan final. Petition pa lang. Ibig sabihin, ang COMELEC mismo, motu proprio, walang kalaban na nag-file ng laban kay Engineer Toto Kausing na i-declare siyang nuisance. Ang nag-file mismo na siya ay nuisance candidate, motu proprio, yung law department ng COMELEC. Ano bang procedure niyan? Ang procedure niyan, mga kabunyog, ganito. Ang law department ay pwedeng mag-file na ang isang kandidato ay i-declare na nuisance. Paano ang mangyayari? Final na ba yan? Hindi.
Ang mangyayari dyan, yung petition na final ng Law Department, iraraffle yan sa division ng COMELEC. Ang COMELEC kasi, 7 commissioners yan. Kapag lahat ng commissioners, ang tawag dyan, unbanked. Pero kapag may mga kaso, may mga petitions, ang nagdidinig niyan, division. Ang COMELEC divided into 2 divisions. First division, second division. Ang isang division, mga 3 commissioners yan. So, dahil 7 commissioners yan, iraraffle po itong petition na to sa isang division ng COMELEC. Hindi natin alam kung saang division, kung first division, second division. Tapos yung division na yan ng COMELEC, papadalhan niya ng summon si Toto Kausing para sagutin yan. Kaya lang mabilis yan. Mga 5 days lang yan pagkatanggap ni Toto Kausing ng summon. Sasagutin niya na yan. Magsabibigay siya ng kanyang answer sa forma ng isang memorandum within 5 days. Ngayon, kapag may division na ngayon yung division, may decision na yan, pwede pa yan i-appeal sa bank. Pwede pa. Pagkatapos ng ibig mo sabihin, Atty. Enzo, lahat yung diniklarang nuisance candidate na mahigit 100, padadalaan lahat ng COMELEC ng ganyan para sumagot sila within 5 days kung bakit hindi sila dapat ideklarang nuisance candidate. Ganun ba yun? Mahigit 100 yan na dineklara nilang nuisance candidate Nakasama nga si Kabunyog, Toto Kausing. Tatanong lang, Atty. Enzo, no? Dahil ang tinitumok ni Atty. Enzo, si Atty. Toto Kausing, pinadalan nga raw ng ganito. Kung bakit siya dinideklarang nuisance candidate. Ang dami niyan, mahigit 100 na declare na nuisance candidate. Kung gano'n, tuloy natin. Alam ko dyan, nuisance, disqualified, mga gano'n Kagaya nito si the chosen one of God. 2 beses na raw siyang dinidisqualify. Oo, di ba? Alam ko dyan disqualification at saka itong nuisance. Tuloy. Unbank, yung buong COMELEC na kung talagang hindi pabor sa'yo yung kagaya si FLM namin ni Kalat nung unang takbo niya, dinisqualify siya. Bakit? Kasi nga, underage pa siya. Kaya tuwan-tuwa si Gago dahil hindi siya na-disqualify dahil siya ay peking Marcos. Siya ay na-disqualify dahil siya ay underage. Hindi sinabi ng COMELEC na siya ay hindi siya Francis Leo Marcos. Yun. Kaya, yun ang nagamit niya na nagpapatunay na siya nga talaga ay isang Marcos. Ay Lord, tuloy. Yung desisyon, pwede mo pang dalhin sa Korte Suprema, pero mahabang proseso yan. Mahabang proseso yan, mga Kabunyog. Pero kapag dinala mo pa sa Korte Suprema, pero ito lang ang ilinaw ko, wala pang final na desisyon. Ang nag-decide pala ngayon na i-recommend na nuisance candidate si Engineer Toto Kausing, yung Law Department ng COMELEC. Pero ang Law Department ng COMELEC kasi, hindi naman final ang recommendation niyan. Magsasubmit sila ng petition, ito na nga, ginawa na ng COMELEC Law Department, nag-file sila ng petition, ito nang binasa ko kanina, yung title, tapos iraraffle yan sa 2 divisions ng COMELEC, pipili kung saan doon babagsak ang kaso ni Engineer Toto Kausing. Sasagutin niya ni Engineer Toto Kausing within 5 days. Magsasubmit siya ng memorandum. Tapos magdidesisyon yung division. Tapos pagka nagdesisyon yung division, pwede pang i-apila sa unbank yung buong COMELEC na. Sabi ni Garcia kanina, buong December, i-resolve nila tong mga issue na to. So sa ngayon mga Kabunyog, mga kababayan, kaya naman sa inanunsyo ng COMELEC wala ang pangalan ni Engineer Toto Kausing kasi yun ang recommendation ng Law Department. Kaya itong lumabas kaninang lista, recommendation pa lang yan ng Law Department na yung 183 na file ng COC, 117 ang ideklarang nuisance candidate, tapos 66 lang ang ituring na kandidato. Pero hindi pa po yan official, hindi pa yan complete. Ang tawag po dyan, initial and partial. Bakit initial and partial? Kasi hindi ka naman pwedeng i-declare na nuisance na walang due process. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng i-declare kang nuisance na walang due process. Anong ibig sabihin ng due process? Yung opportunity mo na sumagot.
Okay. Ang na-receive kanina ni Toto Causing. So, ibig sabihin, attorney, lahat yung nilagay sa nuisance candidate na yan, ibibigyan ng due process. Ganun ba? May hirapan si attorney Toto Causing. Tuloy. Na sa kanyang email, yung sulat lang ng COMELEC na nagsasabing ay na binigyan siya ng kopya ng petisyon. Binigyan siya ng kopya ng petisyon ng yung petition na final ng Law Department. Pero hindi pa siya sumasagot dun eh. Kailangan pa siyang bigyan ng due process. Yung opportunity niya naman, nasagutin yon. Ngayon, ano ba kasi ang sabi ng Law Department? Ito yung sinabi ng Law Department. O, basahin ko. Sabi ng Law Department, nuisance... Ito maganda eh, mga friend. Candidate daw si Toto Causing. Ano ba ang ibig sabihin ng nuisance? A nuisance candidate is one who files a COC. O yan basahin ko ito mga kabunyog. Ang sabi sa batas, ang nuisance candidate is one who files a COC, ibig sabihin Certificate of Candidacy, to put the election process in mockery or disrepute. Pasok si Kibuloy doon. Di ba, attorney? Bakit? Baliw yan eh. Di ba alam ng COMELEC na may sapak sa uli si Kibuloy? Pinatakbo nila eh. Nakasama yata sa 66 na pwede tumakbo si Kibulog. Oo. Bukod sa pinahirapan na yung mga kapulisan, doon sa pag-aresto sa kanya, marami. Tambak pa ang kaso, di ba? At paulit-ulit, baliw siya. Di ba mga friend? Ano matatawag mo sasabihin siya may hawak ng kaluluwa? Owner of the earth siya. Di ba? May sapak. Pero sa COMELEC, pwede. Nandun yata yung pangalan niya doon sa 66 na pwedeng tumakbo senador. Putik yan. Klase ito. Tuloy. Or B, to cause confusion among the voters by the similarity of the names of the registered candidates, or which clearly demonstrates that the candidate has no bona fide intention to run for the office and to prevent a faithful determination of the true will of the electorate. O yan ang ibig sabihin ng nuisance candidate. Nuisance candidate ay isang kandidato na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, pero ang purpose niya kaya siya nagkandidato para ilagay ang proseso ng eleksyon sa mockery, paglaruan. Parang linuloko ang eleksyon. Hindi nire-respeto, ginagalang. Pasok si Kibuloy doon, mga boss. Tuloy. Parang ginagawang katatawanan. Di ba? Marami tayong nakikitang kandidato pag nagsasalita, natatawa tayo. Ano ba yan? Para naman tong nuisance candidate ito. Malinaw naman, ang isang kandidato ay alam mong parang... Yan nga kaya nagtataka ko rin dyan, mga kakamping, mga kabunyog. Nakatakbo yung kabayo. Noon, yung si Francis Leo Marcos daw siya, sinasabi na nga ng mga Marcos na hindi namin kilala yan, baliw yan. Pinatakbo ng COMELEC. At nakakuha pa nga ng 5 milyong botong si Raulo. Oo. Hindi nila disqualify yun. Ay, COMELEC. Tuloy. Ang nakakaloko, hindi naman seryoso, parang pinaglalaro, nagiging katatawanan ng eleksyon. Yun ang letter A, to put the election process in mockery or disrepute. Ang pangalawa, to cause confusion among the voters by the similarity of the names of the registered candidates. Ibig sabihin, nag-file ka ng hindi ka naman talaga seryoso. May kaparehong kandidato na seryoso, gusto mong guluhin ang eleksyon, nag-file ka rin kasi kaapelyido mo yun. Gusto mong manggulo. O yun. Ang pangatlo, magbibigay naman ako ng reaksyon dyan. Bakit nila pinayagan yung Roel Digamo? Kaya dapat talagang panalo na yung gobernador Roel Digamo eh. Pero yun nga, nagprotesta yung natalo siya kay Tebes, ba? Pero meron siyang pinayagan na COMELEC na makatakbo na ang pangalan din Roel Digamo. Nagkatalo lang sa letter O sa letter U. Pinayagan niya tumakbo yun at nakakuha ng mahigit kulang-kulang 5 milyong boto. Kaya nagprotesta yung 5 milyon. Basta something.
Ngayon, nung nagprotesta yung pinatay na gobernador, Roel Digamo, dinisqualify nila nitong COMELEC na ito, yun nga, yung kapangalan. Dahil nanggugulo nga lang, sabi ni Atty. Toto Causing, di ba? At ni Atty. Enzo. Kaya yung boto noon na nakakuha, nung halos kaparehas ng pangalan ni Gobernador Digamo, dinisqualify nila yon. Nilagay yung botong nakakuha noon doon sa natalong gobernador ni Tebes. Kaya nanalo. Kaya ayun, diniklara na ito ang panalong gobernador, hindi yung Tebes. Kaya nagkagulo. Kaya nagkaroon ng patayang malaki. Di ba? Kasalanan ng COMELEC yan. Ito pala batas di ba? Oh, pag nanggugulo ka, yun ay malaking kaguluhan yun. Di ba? Pinatakbo nila. Roel, spell R-O-E-L. Yung isa naman, R-U-E-L. Parehas, Roel Digamo. Oh, tuloy. Itong COMELEC na ito talagang ito nag-ano ng gulo Oh, tapos meron pala silang batas na ngayon. Ngayon, dito sa kanilang na to, dito nila dinideklarang nuisance candidate si Kabunyog, Toto Causing. Tuloy, attorney. Tatlo, yung kandidato, wala naman talagang good faith o mabuting intensyon na tumakbo. Ang problema doon sa Roel Digamo na yun, nasa na yun? Yung nanggulo, doon sa eleksyon, doon sa, ano ba to? Saan ba lugar yung kay Roel Digamo? Sa lugar ni Tebes? Doon. Hindi na nila yun. Hindi nila kinuha. Ewan ko kung nahuli yun Kasi nanggulo lang Oh. Hindi naman pala yun ang tunay na pangalan nun. Oh. Wala. Ang dami namatay. Pati yung gobernador namatay. Oh. Makbo. Oh. Yan yung tatlong definition ng nuisance candidate. Sa tingin nyo ba, yan sa tatlo na yan, nandyan ba si Toto Causing? Wala. Una, tumakbo ba si Toto Causing para ilagay ang election process sa mockery or disrepute? Hindi. Disrepute? Yan lang naman ang definition May kumandidato bang senador na seryoso, na sikat, na Causing, na para magulo yan, kumandidato rin si Toto, na Causing siya? Hindi, wala namang Causing Siya lang naman ang Causing. So hindi mag-a-apply yung B. Ang pangatlo, wala siyang malinis, wala siyang good faith o seryosong intensyon, bona fide intensyon na tumakbo. Sinong nagsabing hindi seryoso si Toto sa pagtakbo niya? Kaya, dyan sa tatlo na yan, tagal-tagal na nagdideklara ni Engineer Toto Causing, Atty. Toto Causing, na tatakbo siya. Di ba? Tuloy. Napakahirap sabihin na nuisance candidate si Toto. Wala siya dyan sa ABC. Di ba? Wala siya dyan sa ABC. Nakukuha natin, mga kabunyog, mga kababayan. Ano yan Hindi naman sinabi dyan na hindi naman sinabi dyan, hindi naman sinabi dyan na kailangan mong manalo. Hindi ganun yun. Hindi requirement yan. Pag sinabi mong mockery, tama si Antonio Kalulot, katatawanan. Ginagawa ba sa pagtakbo ba ni Engineer Toto Causing, ginagawa niya bang katatawanan ang eleksyon ng Pilipinas? Ngayon, anong paliwanag muna ng COMELEC? Anong paliwanag ng COMELEC? Ito ang paliwanag nila. Ito, nakakatawa nga ang paliwanag ng COMELEC. Ipakita ko sa inyo. Sige. Ito. Ang paliwanag ng COMELEC ito. Sabi ng COMELEC, as can be gleaned from the circumstances present in the instant petition, respondent filed the COC to put the election process in mockery or disrepute. Yan. So ang sabi ng COMELEC, si Toto Causing daw ay nag-file ng COC para ilagay ang proseso ng eleksyon sa katatawanan. Pinaglalaruan daw ni Toto Causing, ginagawang katatawanan ang election process. Bakit? Ito yung nakalagay. While not expressly provided in the 1987 Constitution, the Senate as an institution and the position of senator as a public office were included in our system of government for a reason.
the 1987 Constitution made the composition of the Senate smaller in number and elected at large by the entire electorate as compared to the House of Representatives. Accordingly, the rationale for this rule intends to make the Senate training ground for national leaders and possibly a springboard for the presidency. It follows also that the senator, having a national rather than only a district constituency, will have a broader outlook of the problems of the country, instead of being restricted by narrow viewpoints and interests. With such perspective, the Senate is likely to be more circumspect or at least less impulsive than the House of Representatives. O yan ha? So ang sinasabi ng COMELEC, ang Senado, special yan. Mas special yan kaysa sa House. Kasi ang Senado, puta, kung ganun sinasabi, attorney, paano nakakatakbo si Kimo? Paano nakakatakbo si Bung Tarat-Tarat? Paano nakakatakbo si Ipe? Ha? Kung ganyan pala yan, sinasabi ng COMELEC, puta, ano yan? Paano ba natakbo si Ibulog? Ang mga nauupo dapat dyan, posibleng maging mga presidente ng bansa, mga national leaders yan. Kaya dapat seryoso ang mga umuupo dyan. Hindi pwedeng yung mga hindi karapat dapat sa Senado. O yan. Considering the unique nature, hindi ito lapid. Paano yung panalo? Si Budot. Oh, ano? of the Senate as training ground of national leaders and possibly a springboard for the presidency, it follows that candidate for senators, once elected, will be serving the nation in utmost manner unequaled by other elected positions. So, parang ang pinapakita dito ng COMELEC, seryoso daw ang pagiging senador. Sa susunod, makikita nyo na sasabihin ng COMELEC na si Toto Kausing hindi kabagay-bagay sa Senado. Unang-una, kung si Toto Kausing sasabihin nilang hindi bagay sa Senado dahil kagalang-galang daw dapat ang mga senador, bakit pinayagan nilang tumakbo ang mga tulad ni Kibuloy? Bakit pinayagan nilang tumakbo ang mga tulad ni Philip Salvador? Di ba? Puta. Di ba mga kabunyog? Mga kababayan? Oo naman. Kasi ang pinapalabas ng COMELEC, napaka-importante ng Senado. Kaya dapat daw ang mga nauupo sa Senado, ang mga kumakandidato dyan, talagang magagaling. Ganun pala bakit nakatakbo yung mga nananali sila dito lapid? Ibig sabihin, kung ganyan ang sinasabi ng COMELEC, anak ng putang inang yan. Araw-araw, gabi-gabi. Mapapamura ka. Tingnan mo nga itsura ng COMELEC. So kung ganyan ang inaano mo, dapat may education attainment, at least lawyer ang nasa COMELEC kung ganyan pala kahigpit ang hinahanap ninyo. Puta. Ay. Talagang kasi pwede daw maging presidente, mga national leaders daw yan. So ngayon, dito na ngayon ipapasok ng dito na pinapasok ng COMELEC yung rason nila kay Toto. Ito na. Sige. On October 4, 2022, the Supreme Court has disbarred respondent over a draft pleading in a plunder case he posted in the Facebook social media. The Senate, being a potential stepping stone for the highest positions in the country, it is expected for aspirants to act accordingly and maintain the highest level of integrity and respect for the law. Kung Senate ang stepping stone para sa presidency, bakit may mga nananalong mayor lang nakatakbo ng presidente? Dapat hindi niyo pinatatakbo yung mga mayor. Dapat ang mga nakakatakbong presidente naging senador. Di ba kung yan ang kanilang sinasabi? Presidente na Nakatakbo pa nga si FPJ na presidente. Hindi rin nakapag-aral. Manny Pacquiao, nakatakbo rin ng presidente. Pero anyway, si Manny Pacquiao, dumaan sa Senado. Yung mga iba, kagaya si FPJ, hindi nga naging barangay captain tumakbo presidente, pumayag sila anong klase yan? Tuloy. Respondents, being an aspiring lawmaker, having a history of transgression of law that exhibits a propensity to be a lawbreaker and a disturber of peace, places the election process in sheer mockery. Yan
Yan yung sinasabi ng COMELEC na makiri daw ni Toto Kausing. Kasi na-disbar daw si Toto Kausing. Dahil na-disbar siya, hindi siya karapat-dapat sa Senado. Dahil lawbreaker ka daw, hindi ka sumusunod sa batas. Ha? Samantala, bakit ba na-disbar si Toto Kausing? Na-disbar si Toto Kausing kasi yung pleadings niya sa kasong plunder, may sinampaan siya ng kasong plunder. Politiko yun eh. Saka mga tao ng politiko. Kasi linalabanan ni Toto yung korupsyon eh. Sinampaan ni Toto ng kasong plunder. Ang ginawa ni Toto, yung kanyang pleadings, yung kanyang pinost niya sa social media. Pinost niya sa social media. O doon siya dinisbar ng Supreme Court. Ngayon ang tanong, nakakahiya ba yung ginawa na yun ni Toto Kausing? Sa totoo lang. Kung yun ang rason, mahaba pa po yan. Magkukulab pa po tayo mga boss. Kung yun ang rason ng COMELEC na kaya hindi pwedeng makatakbo si Kabunyog, Toto Kausing. Namumula ako sa galit, no? Mga friend, namumula ako, di ba? Parang sinabi nitong COMELEC, walang karapatan nga disbar si Toto Kausing na tumakbong senador, di ba? Dahil nga, yun daw, dahil na-disbar. Na-disbar sa hindi parang sinasabi ng COMELEC diyan sa kanilang katwiran na yan para sa akin mga boss, ewan ko kung tama ako para sa inyo. Parang sinasabi ng COMELEC na itong si PBBM bobo. Sa madalit salita. Bakit? Kasi inappoint niya si Larry Gadon na isang na-disbar din nang dahil sa kabastusan. Di ba? Mas malala naman ang kaso ni Larry Gadon kaya siya na-disbar kaysa sa kaso ni Engineer Toto Kausing. Pareha silang disbar, pero mas malala si Larry Gadon. Pero napwesto Secretary Property Evaluation ba yun? Oo. Pinwesto ni Bongbong. So, malaking kamalian ni His Excellency na ipwesto si Larry Gadon. Dahil yan ay isang disbar. Walang karapatan para humawak ng posisyon sa gobyerno kasi nga disbar. Di ba? Mahaba na ako, namumula na ako, baka ako'y high blood din. Dito sa COMELEC na to, no? Pero yung isang hibang na nagsasabing I own, yung siya may-ari ng kaluluwa na hindi pwedeng makakarating sa langit kung hindi dadaan sa kanya, na siya ang owner of the earth, may mansyon sa langit, siraulong maliwanag, alam na alam nila, pinatatakbo. Maski na meron pang nagpetisyon na ginamit yung partido nila na hindi naman siya membro. Maliwanag. Pero ito kay Engineer Toto Kausing, mismong yung law department daw nitong COMELEC ang nagpipetisyon na wag siya na siya ay deklarang nuisance candidate. Putang yan. Bahala na kayo. Magkulab na to tayo. Sakit sa ulo tong COMELEC na to. Sa totoo lang. Kung patatakbuhin nyo pa ulit-ulit, kung pinatatakbo ninyo yung appointed son na sinasabi, patakbuhin nyo na rin yung the chosen one. Magkulab na ho tayo, mga friend. Sebastian Sartin Gonzaga, shout out. Sebastian ulit Dapat ba to sa Quadcom kayo humarap? Pwede ba yung sarili ninyo ang tanungin sa Senado? Yun nga. Tsaka ito, bato. Kung magpapatawag ka sa Senado ng mga ganyang gagaya ka sa Kongreso, sa yung Quadcom, ewan ko anong gagawin mo. Ano kaya magandang ngayon dyan? Quadcom the second, ano ang gagawin mo dyan sa Senado, no? Ipatawag mo, bato, para magkaalaman na. Sinong dapat mong ipatawag? Ito, si Trillanes. Diba? At ipatawag mo rin si Secretary Ronald Llamas.
Dahil yan ang maraming sinasabi sa mga kahayupang nangyari nung panahon ng amo mo na si Digong. Tapos pasama mo si Digong, ganda niyan. Parang rumble in the Senate. Ha? Oh. Manny Mugato, patawag mo rin. Yun ang ipatawag mo para maganda yung ano mo, hearing mo, Bato. Tsak napupunta yun, mga yun. Oh, di ba? Patawag mo rin si Kerwin Espinosa. Bato ka talaga. Ewan ko sa'yo. Kaya lahat ni Baya, shout out. Takbo idol, ha? Wala nga si idol, eh. Binibining Akira Miro, shout out. Wishing you a pleasant day. Ingat ka palagi, ha? Oo. Sana wala ka sakit, Akira, ha? AJ Reyes, shout out. Yan si Bato, mongoloid yan, pang mental din ang utak niyan. Halos nasa kanya na tililing, may sayad, may tagas. Hindi nyo ba naobserbahan sa pananalita niya? Hindi pang disente, pang hudlum, salitang walang pinag-aralan, pang ugaling squatter. Galit si AJ Reyes kay Bato. Jack Roman Santa, shout out, ha? Sarap sipain. Sino ba talaga ang mga bangag? Dapat magpa-drug test tong sila Bato, Bongo, Robin Padilla. Suspect sila, Bato, Bongo at Duterte. Tapos sila ang mag-iimbestiga. Iimbestigahan nila sarili nila. Tapos sila rin ang resource person. Nakakasuka ang mga buwakang sarap pagsasapakin. Pwe, gainin si... Hindi, Jack, ikaw naman. Maganda nga yan, eh. Patawag niya si Trillanes. Si Secretary Ronald Llamas. At patawag niya si Kerwin Espinosa para makita natin, suntukin niya sa mukha, sabi niya, di ba? AJ Reyes ulit ito. Takot ka sa... ano takot? Baka talo. Talo ka sa akin, Roque. Di ba sabi ko sa'yo, hindi pa papasukin ng ICC. Pinaiikot lang tayo. Ginugood time lang tayo. Ginugood time lang kayo. Marcos, Duterte, kinekengkoy lang kayo. Ganun. Shh! Huwag ka nga, AJ. Maghintay ka lang. Pag nandyan na yung arrest warrant, ha? Di pa rin ako nag-ano. Oh. Pero pag nangyari ang sinasabi mo, hindi pa naman tapos ko, naman tinatapos mo na ko, AJ. Edward Murada, welcome to the club. Dapat yung kay Bato, hindi na pinapatulan, sira ulo niya. Sayang ng pera taong bayan sa pasahod dyan. Ay nako. Tomasa Roa. Shout out. Yan ang patunay na ginagamit ni Pancher Bato ang posisyon niya para ipagtanggol ang sarili. Kung wala siyang kasalanan, ay idemanda niya si Erwin Espinosa at sa korte sila magharap. Huwag niyang gamitin para pagkasenador niya sa pangsariling interes dahil pasahod siya ng taong bayan. What an asshole senator. Sabi mo pa, Tomasa. Raul Villanada, shout out. Meetings ko na Rox at sa may bahay. God bless and good health always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Heto na naman sila Bato. Investigasyon kuno pero mga bias na estilo ng pagtatanong. Sus, nakakasawa na. Malay mo, Raul, imbitahin si Ronald Llamas. Imbitahin si Trillanes. O, diba? 3JC po, sumagot, oh. Panggulo lang niya si Bato. Style niya yan. Kaso, booking na naman siya. Di na yan aabot sa 2025 election at naway biyaheng dahig na siya. Biyaheng dahig na yan. Oo, pwede. Pinanonood na lang siguro na 3J Show. Pinanonood na lang ni Bongbong tong galaw na itong mga to, eh. Oo. Para na sabi ni Bong, sige, file kayo. Ha? Para madali na kayong sa siluin. Raul Villanada ulit ito. Wag nang payagan ni Escudero yan. Baka biglang maging Senate President si Risa Ontiveros na yan. President. Si Risa Ontiveros na yan, sabi niya.
Raul Villanada ulit. Pwede ang Senate investigation pero si Risa Hontiveros at si Gatchalian lang ang magko-conduct, hindi sila kasali. Pwede. Hindi siya nga nagpapatawag eh. Sumagot si 3JC. Aba, di pwede yan. Kaya nga si Bato magpapahiring to self-serve. Naghihiring nga sila kay Maslog. Panay singit kasi tinatakot si Maslog. Totoo. Sumagot si Raul. Pag pinayagan ni Escudero yung hearing, sige sila, si Risa ang magiging Senate President, tanggal si Escudero. Malamang. So, Escudero na to. Maski walang kakwenta-kwentang hihiring, pinapayag ka ng payag. Anong klase ka? Al-Ulalia ulit to. Shout out Al-Ulalia. Mga pabigat lang sa bayan ng mga senador ni Digunggong gaya ni Bato, Bonggok at Boy Sili. Wala silang kakayahan para sa katinuan ng kanilang pwesto. Good day, Sir Rox. Mga Warriors, God bless. God bless, Al-Ulalia. Rodeo, Kayanan. Welcome to the club. Wala nang maisip si Bato. Sila, may kasalanan. Sila magpapatawag ng hearing. Ano ba yan, Bato? Ogag. George Alas, shout out. Bias yan. Parang yung kay Kibbs lang dati, puro kanila lang yung mangingibabaw. Lalo na yan lang binabaon yung lalo lang nilang binabaon ng sarili nila. Alam ng tao yung kalokohan nilang lahat. Totoo yan, George. George ulit, oh. Gagawing kanto kalye lang yung usapan dyan. Hindi siya nahiya, pulis siya. Dati si Duterte, siya yung pulis dati. Dun sa laban daw nila. Sa drug war daw. Jane L, sumagot si Jane L. Wala namang hiya mga yan. Kung big boss nga nila, ang Kanto Boy, actually, masarili o OA nga sa Kanto Boy. Pasintabi po sa marunong Kanto Boy dyan. Chupista Bunaaw, shout out ha. Good evening, Kuya Rox, at sa mahal mo pong asawa, at sa mahal mo po sa buhay, at sa mga ka-warriors. Ano yung gagawin naman ni Bato? Perya ang Senado? God, nawa nga po'y andyan na po ang ICC. Totoo. Ito si Bato. Tama sabi ni Ka Percy. Si Bato ay utak na tinibuan ng ulo. Faith and Trust, shout out. Sir Rox, di po yan matalo. Di po yan matalino. Kademonyohan ginagawa kahit huling-huli na sa gusto pa rin kumawala ang mga kasalanang ginawa nila mga berdugo ng bansang Pilipinas. Yan Dutch Devil Group. Walang respeto sa batas ng mga walang Diyos, mga yan. Totoo yan, Faith. Faith ulit, oh. Utak ng Dutch na yan ay ang kampon niya, puro pagpatay. RP Quinto, shout out. Welcome to the club. Hoy, Bato, pumunta lang kayo sa Wadcom. Makakatipid pa ang gobyerno sa expenses. Ito talagang si Suma, oo. Kamukha ni Suma, no? Lagyan ng ahas dito si Bato. Si Suman eh, di ba? Sagot si Jane L na naman. Ayaw niya, mabubuking siya doon. Di niya kakayanin si Akop, lalo na kay Luis Tro. Tiyak, iiyak si Bato. Patay tayo dyan. Kaya nga nagtatayo yung sarili niyang hearing ang gago eh. Chupisa Bunao ulit, oh. Naku, halos lahat pala kuya. Ang mga senatorial candidate ni BBM ay maka Duterte. Paano po yan? Baka magising ka na lang. Isang araw, di ka na po ikaw ang Pangulo. Yun nga, chupista. Angin na. Debrado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all your supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Yan si Kalbo. Ang laki ng ulo, walang laman. Ihanda mo na lang sarili mo sa ICC. Tinamaan ka ng kulog. Chupista ulit, oh. Ay, nabanggit mo si Kimo. Napanood ko po kay Epi Labrador na pinagbabaril ang bahay. Kaso may napansin si Ka Epi sa bahay ni Kimo. Bakit wala man lang daw tama, ultimo kurtina, upuan, parang may something daw na sana mapanood nyo, mga ka-warriors. Tignan nyo kung ano ang mapapansin ninyo sa vlog ni Epi. Kasi
inisa-isa niya ang mga tama ng baril. Oh. Alam niya si Kimo mahilig gumawa ng ano yan. Drama. Federico Mandak, shout out. Sinong magkukondak ng hearing? Si Bato, si Kimo, si Bongo, tapos at ang special resource person nila si Digong at pupunta naman daw si Digong. Ano yan? Sila lang maglulo. O parang gagawin nilang SMMI yung Senado. Tapos ipatatawag nila yung mga inimbitahan sa Quadcom. Ano gusto nila? Magbawi ng mga sinasabi yung mga taong yon. Si Garba, si Espinido, si Leonardo, etc. ay puro under oath. Mga sinabi nun. Sino ngayon ang paniniwalaan? Gusto nilang guluhin yung resulta ng investigasyon ng Quadcom. Mismo! Labo-labo na. Kay Escudero na yan kung papayagan niya yan. Yan ang gusto ni Bato, guluhin yung Quadcom. Bistado na kasi sila. Di nila akalaing babaliktad yung mga tao nila, lalo si Garma. Kaya gulo yan pag biglang nag-recant yung magsinasabi niya sa Quadcom. Sasabihin lang tinakot siya ng Quadcom, tapos yan, gulo yan sa Senado at Kongreso. Totoo yan. Yan ang gusto na mangyari. Si Bato talaga utak na ito. Kalug. Ed Torres, shout out. Scripted yan, Karok, sabi ni Ed. Yet Gibara, shout out. Maganda yan. Matuloy tanong. Maganda yan. Matuloy tanong sila. Sagot din nila. Totoo yan, Yet. Friend Shervin Sapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo dyan, mga bros. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Emans Kalawananak, shout out. Sabi ni Friend Shervin, naku, buteteng laot, manong kami tigil-tigilan mo na, no? Paglustay at pagtatapon na naman ng kaba ng bayan ng pinupunterya mo, nayawa ka. Aber, ano pa ba sir ang gusto mong patunayan at mamanipula? Ligwak na po sir. Lalo mo pa pong pinatutunayan na ikaw po ay guilty, kaya di kinakabog na ang may daga mong dibdib ngayon sir. Kaya mas mabubuti sir, Butete, ikaw ay manahimik ka na lang, mas makakabawas yan ng stress at kaba na nararamdaman mo sa ngayon, sir. Kung talaga pong malinis at walang kasalanan, dapat taas noo ang instant 4-star general. Chill and cool ka lang. Cool ka lang po, sir. Huwag po tayong masyadong maligalig at maangas. Hindi po porket ikaw po ay nakaupo at may tsapa, ikaw na po yung bida at hindi sinungaling, sir. Kaya payo ko ngayon sa iyo, sir, itulog mo yan at itulog mo yan na mahimbing. Bawasan ang pag-inom ng kape at di ka palaging takot at ninenervyos. Sayang naman po yung tsapa mo, sir. Pangsundalong kanin lang pala. Impong ba siyang signing off? Lalayas po muna bago pa po may ma-high blood sa akin. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ang mandarigma po ng Cavite at asungot na makulit, ito ang inyong Tia Daily. Hanggang sa muli po, God bless. Ingat po sa lahat ng akong mga ka-warriors. Ingat ka rin, Prince Shervin ka. Marilo Pabianak, shout out Good night po muli tayo at sa mga ka-warriors. Sarsuela na naman po. Kalabasan yan. Kung payagan ni Mr. Senate Speaker yan. Kakahiyan naman ang ganap nila niyan. About naman po dito kay Diggs versus Nograles. Nawa magising ng matagal ang pagtulog ang mga taga-Davao. 3 dekada na silang tahimik. Panahon na ng pagbabago at sitwasyon nila. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. Totoo yan. Pag ang Davao nanalo pa si Duterte, puting na, patay na talaga yan. Wala nang silbihin ng Davao na yan. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Ang lakas ng loob ni Bato na ipatawag si Digong sa Senado, palibhasa, isa lang ang kalaban nila doon, si Risa Ontiveros. Diyan mo makikita na hawak talaga ni Digong itong Senado. Dahil halos lahat ay siya ang naglagay. Takot silang humarap sa Kongreso. Kasi alam nilang parehas lang ang laban doon at tiyak, mabibiso ang kalokohan nila. Alam mo, Johnny, hindi pa rin ako naniniwalang parehas. Bakit?
Ba't nila ipakontempt si Digong? Nila obligahing dumalo si Digong at si Bato. Diba? Wala silang kasalanan, puta. Anong tradisyon. Ako, naakusahan mo kung tradisyon, pupunta ako kung ako'y senador, haharapin ko yan kung wala akong kasalanan, di ba? Ito sabi, gusto ko sana pumunta, kaya lang tradisyon puta, gago. Ted, shout out, gagawin lang circus ni Bato Senado pag pinayagan niya siya ni Escudero. Nagamuha din ng investigasyon sa EJK. Pag pinayagan ni Escudero yan, halatado na si Escudero na maka Duterte. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Una, magpapatumbling-tumbling si Bato, susundan ito ni Flying Trapeze. Tapos kakain siya ng apoy at buhay na manok. Kaya di dapat siyang payagan ni Escudero na gamitin ang Senado para lang suntukin si Kerwin sa muka. Ulol talaga ang kalbong ito, panggul sa buhay. Bagsak na nga sa survey, ayaw pang manahimik. Totoo. Anita, Japon, shout out. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife, and sa aming lahat ng mga viewers mo po. Stay safe, keep healthy, and God bless po tayong lahat. God bless, Anita. Anita din, Correct ka po, Sir Roque. Hindi na kailangan ni Batugan na magkaroon pa ulit ng investigasyon. Umattend lang sila sa House of Representatives. Puro gasos lang uli ang kabubuhan. Yan ang iniisip niyan. Hanip na bobo. Batugan na ito. Tama na. May ulo ni Anita kay Bobo. Kay Bobo kay Bato. Anita ulit. Magpapaimbestiga si Batugan sa Senado. Sagot ni Congress Abante. Kahit magkaroon pa ng investigasyon at may tauhan sila sa loob ng Senado, kaya okay lang kung gusto nilang magkaroon ng parehong imbestiga. At kailangan si Senadora Risa Ontiveros ang mamuno o humawak niyan gawing investigasyon ng Senado, di ba? Anita ulit, hinihintay lang ng ICC ang matapos yung Quad Committee investigation. Lahat ng hearing sa Quad Committee ay direct sa ICC, naka-record lahat. Oo, di ba? Anita ulit, nasa listahan din ng ICC yan si Guevara. Kailangan pumunta din yan si Guevara doon sa ICC. Oo. Anita ulit, good night po, Sir Roque, and to your loving wife, at sa aming lahat na viewers project mo po. Sleep well po tayo lahat. God bless. Kalat niyo. Pag may problema, pitikin ninyo ng bayan. Ikaw naman, hindi. JNL, shout out. Alam mo, Sir Rox, parating na ito si Bato kasi bumabagsak na sila. Wala nga forever, di ba? Na-realize na ni Bato ang change of course ng kailangang kapalaran. Pabulusok. Totoo. Jane L ulit, Si BBM, hindi nila magogoyo. Actually, baka nga si BBM pa ang gumoyo sa Duterte. Kasi simula OA lang, kunwari kampi-kampi sila, pero in the end, sabi ni BBM, di pala tayo friend, di good now. Pera muna ng word si Bato, I will pin you down. Diba? I will pin you down. Bato. Jane L. ulit, Sir Rox, bago payagan ni Cheese si Bato na mag-hearing, tanungin muna niya si Bato kung anyari sa pahiring niya kay Morales at yun, issue pulburon. May butas na puncher, kaya totoo kuno yung ebidensya, diba? Pag pinayagan pa rin ni Cheese Escudero yan, bumaba na siya dyan. Sayang yung sweldo rin niya dyan. Edmundo Cheng, welcome to the club. Ano na naman Palabao Stone, Bato, gago, iimbestigahan mo yung amo mo, gago, mag-aaksaya ka na naman ng pera ng bayan. Anong drama yan, bobo? Umattend ka na lang kayong tatlo sa Congress, kila Fernandez Acop at sa ibang senadora, kongresista. Ted ulit, Law Department daw, Law Department daw ng COMELEC ang gumawa ng petisyon na nuisance candidate daw si Toto Causing. Nakakataas ng dugo ang binasa ni Atty. Enzo. Yun nga, kaya nga namula ako kanina diba?
na halos lahat ng pahayag ng Law Department ng COMELEC ay masasabing paninira kay Toto Kausing o binabaliktad nila ang katwiran at ditugma kay Toto Kausing ang mga bentang. Hindi daw pwedeng tumakbo senador si Toto Kausing dahil na-disbar daw ito kaya hindi nararapat sa Senado. Katawa-tawa. Wala daw integridad. Para sa akin, ang Law Department ng COMELEC ang katawa-tawa at walang integridad. Kaya paano hindi nila pinag-isipan ng kanilang sinasabi? Diba? Mga kampon yata ni Kibuloy ito, mga putos na ito sa Law Department eh. Bakit hindi ipapayagan si Kibuloy tumakbo senador? May integridad ba si Kibuloy at hindi nakakahiya ang ginawa? Marami nang tanga Senado. Gagaya pa kayo. Buisit, maraming nag-file ng COC na katulad ninyo. Yun ang atpagi ninyo. Galit si Ted. Utik na COMELEC to. Okay. Reynaldo Gonzalez, shout out. Nakakadismaya si Rox. Yun nga mismong transcript ng record at document ng Quadcom tungkol EJK ay hindi pala ipasasubmit sa ICC. Sabi ni Ace Barbers, ganun na din si BBM kasi daw hindi tayo na miyembro ng ICC. Gobyerno natin ang problema, bakit tayo di makitaan ng kapayapaan, napaka-unconscious ng mga desisyon. Tapos Senate pa mag-iimbestiga sila Bato, Bongo, naku po. Di lalo nang mas malala ang mangyayari alang pakikinabangan ICC, puro self-serving lang mangyayari sa mga nakakahiya, kawawang mga nabiktima, pinaglalaruan na lang ng mga mambabatas. Yun nga yung Ronaldo, pero nakaganon pa rin daliri ko na lahat ito iba ang mangyayari pag nandyan na yung warrant of arrest ng ICC. Sana tama ako. 3JC Hope, shout out. Xerox, anong say mo? Sabi ni sa vlog ni Enzo, nuisance candidate daw si Atty. Toto. Ito nga tinapi ko na, friend. Wala na talagang direksyon ang COMELEC. COMELEC. Si Go Waping pwedeng kumandidato kahit alam naman ng buong mundo na siya ay Chinese citizen. Nakabili lang ng fake Filipino birth certificate, pwedeng tumakbong mayor ng Tarlac. Si Toto Kausing ng Bunyog Party List, nuisance candidate lang. Ibig sabihin, panggulo lang daw na kandidato. Ibang klase ang COMELEC. Tolo, ibang klase nga talaga, puto. Yun yun. Masarap bayuhin, shout out. 3J Show ulit. Tawa. Una muna ba to, magsalamin ka muna at magsuklay bago ka mag-ask ng permiso kay Cheese na makapagpahiring ka rin. Yun kung may buhok ka. Ibig sabihin, pahiring ka ng panghiring. Wala namang resulta ang mga pahiring mo. Ano bang resulta nung pahiring mo kay Morales? Como may hole ang puncher, yung coupon ban legit na daw yung ebidensya. Gunggo nga yan. Yung bigla-bigla na lang kayong bumiyahe ng Davao para magpa-hearing kay General Torre kasi mahuhuli na si Kibbs. O anong resulta nun? Ay, walang resulta kasi nga wala kang buhok. Ay, ewan ko sa'yo. Ito naman ulo mo dyan. High blood ka lang dyan. Pucha, Bato. Unahimi ka na, Bato. 3J Show ulit. Yan si Bato. Kaya siya nagkakaganyan kasi tuliro na yan. Tama, di ba? Panic mode na yan. Di na tuloy makapag-isip ng normal. Siyempre may intelligence about ICC kung nasaan na yung ICC. Kaya yan, panic mode. Kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig. I will pin you down, I will pin you down. Sige, ICC, sige nga, ipin down nyo na yan. Tayo dyan. 3J Show ulit. Ako, Sir Rox, payag akong magpahiring si Bato sa Senado sa isang kondisyon. Aaten siya ng Quadcom at si Risa Ontiveros ang magkukondak ng hearing sa Senate. At isa pang kondisyon, si Kimo, isama si misis niya at magpadrip sa Senado. Yan, payag na payag ako. Patay tayo dyan. Cassandra Daisy, shout out ha. Gustong disqualify ng COMELEC si Toto Kausing dahil nuisance candidate, pero si Rapist Kibbs ay kasama
sa napili, resign Garcia dahil that is a sign of harassment, injustice, oppression at discretion ang paggigipit kay Engineer Toto Causing. Totoo. Bukod sa engineer, attorney pa nga yan eh. Sandra Daisy ulit to. Tatanggalin ng COMELEC ang boses natin pati anti-political dynasty na source of corruption. Please support Toto Causing. O, di ba? Shout out, Pastor Jun Lagon. Jeff Ramos na, shout out ha. Brother Elias Isyo. Mission accomplished mga friend. Naka-isang oras tayo, di ba? Sensya na kayo, pulang-pula ako kanina. Ano? Shoot, high blood din ako sa putang. COMELEC, ano ba? Baliw, pinatatakbo nyo. Si Engineer Toto Causing, attorney pa yan, na-disbar nga lang ng... Hindi naman siya na-disbar ng dahil sa pagnanakaw, hindi naman siya na-disbar ng dahil sa ibastos, wala. Dinisbar eh. Oo, diba? Samantalang ang daming pwedeng i-disbar dyan, Harry Roque. Oo. Hindi nyo dinidisbar. Ang klase itong... taga-disbar. Yung konting kasalanan, disbar, yung malala na halos murahin na yung presidente ng bansa, hindi nyo madisbar? Si Tuesa, yung parang may sayad na, si attorney, ano ba yun? Glenn Chong ba yun? Oh, isa rin yun. Ano ba dapat yung disbar? Inumura yung Pangulo. Ay, sige na nga po. Mission accomplished. Baka dito pa ako ma-high blood. Di pa ako nakainom ng pang-high blood ko. God bless pa rin po mga boss. Ha? Tibay ng pananalig sa Panginoon. Oo. Pag ganito nangyayari sa Pilipinas, dasal ang kailangan. Magandang gabi po mga boss.